Okay, good day mga Karsop. Good day mga kabigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Big Man Hobby Shop. Good day mga ka-airsoft, ready na ba? Big Man Hobby Shop, astig talaga. From rifles to gear, kompleto sa gamit. Sa field o sa shop, kami ang sulit. Lock and load, let's dominate. Big Man style, we elevate. No retreat, no surrender. Big Man, we're the contender. Montage na malupit, bawat galaw ay hit. Sa Big Man, siguradong legit. Airsoft dreams, dito'y natutupad. Join the squad, be part of the pad. Lock and load, let's dominate. Big Man style, we elevate. No retreat, no surrender. Big Man, we're the contender. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-big man. Sa Big Man Hobby Shop, tayo'y magkaalaman. Good day mga ka-shop. Big Man, Big Man. Sa Big Man Hobby Shop, tayo'y magkaalaman. Lock and load, let's dominate. Big Man style, we elevate. No retreat, no surrender. With Big Man, we're the contender. Good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-big man. Sa Big Man Hobby Shop, tayo'y magkaalaman. Okay mga Karsop, good evening po sa inyo lahat. Another day, another airsoft requested by our boss. No? Itong ka-airsoft natin ito is hindi na bago to. Okay, multiple repeat client na to. Our boss from Novaliches, si Sir Leonardo Jimenez of Balay Residence dyan sa Novaliches. No? Itong unit na to, so kumuha siya ng rifle ngayon, no? Pero ahead of that, pinalala-move niya yung pistol niya, pinapa-maintain niya sa atin, no? Alam niyo naman dito sa Big Man, free maintenance tayo, no? Every 3 months, kung tawagin natin PMS, Preventive Maintenance Services, no? Ino-offer natin yan sa ating mga Karsop bilang kumbaga parang PMS, preventive, para prevention, no? Hanggat maaari, wag nang dumating yung unit sa pagkasira, hanggat maaari, maaga pa lang ma-repair na. Okay? Si Sir ay babiyahe, no? Babiyahe tomorrow ng Daet Camarines Norte, kaya lalamove to, pinapabilis niya, no? Yung rifle niya ito. Mga Airsoft, this is not budget meal, this is high-end unit by the GNG Guay, no? This is the M4 Carbine PCM 1858, no? Yun ang tawag, yun ang tawag. What is good and special about this? Hindi siya ganun kahaba, hindi rin siya ganun kaiksi. Actually, isa sa nagpahaba sa kanya is the setup ng suppressor. Ayan, nakikita niyo naman, napakaganda niya, di ba? Tapos, isa pa sa special dito sa unit na to, ayan, no? Grabe, ganda, di ba? Pwede mong ilupi, pwede mong itupi. Napakaganda ng itsura niya. So, kung gagamitin mo, di ba? Napakaganda nito, Assassin Edition kung tawagin, no? Ayan, pag ganyan nalulupi, Assassin Edition, normally tinatawag natin. Makikita nyo, ayan, no? Napakaganda niya. Saktong-sakto sa kamay, syempre, pero medyo may katabaan, di ba? Tapos, ayan. Ganda, sarap ng unit. Equipped na rin siya with a EOTech holographic scope. Ayan, pakita natin. Kita ba, look? Kita yung berde, yung green? Hindi pa. Ayan, ikaw. Sige, twist mo. Kita? Yan. Yan. Nakikita? Ayan, dito sa kabila.
Ayan, ayan. Nakikita nyo mga Airsoft, color green yun, na hindi siya red dot. This is a holographic scope eh. So, pag holographic scope, hindi red dot, no? Meron talagang circular na sight na with crosshair, no? Ganda ng unit eh. Ganda-ganda ako kasi bihira lang ang kumukuha talaga nito. Bihira lang ang afford to, no? So, itong unit na to is full metal internals pero hard polymer yung labas. Alam niyo naman ako eh. I'm a fan of a hard polymer, di ba? Gustong-gusto ko yung mga unit na hard polymer na hindi mabibigat, no? Mas gusto ko to kasi hindi naluluma yung itsura nito. Kahit matagal na panahon na hindi siya maluluma. Kahit madapa ka, kahit sumadlak, hindi siya magagasgas. Kasi nga, mga Airsoft, hard polymer siya. Okay? Ayan, kung gusto mong iksian siya, ayan o, to. Meron part dito na pinipindot. Okay. Ayun, di bali. Di ba? Ayan, pak. Kung gusto mong mahaba, ayun. Ayan, di ba? Equipped na with a EOTech holographic scope, then equipped na rin with a suppressor. Napakaganda, napakasarap gamitin. Ito yung unit natin ka Airsoft, Leonardo, Sir Leonardo Jimenez. Tama ba ako ng info? Okay, tama pala ako. Sorry, no? Sir Leonardo Jimenez, ito po yung unit mo. Okay din, mga Airsoft, pinalalamove din niya sa atin yung pistol niya, no? What is good and special about this pistol? Itong pistol na to mga ka-Airsoft is naka-upgrade na, okay? Pina-upgrade niya na sa atin. Look, pengi ako ng hindi upgraded. Nandun sa box. Doon. No? Ipina-upgrade niya na sa atin to. Naka-fix outer barrel na. Ayan, kasa natin, ilak natin manually. Ayan, no? So, hindi na siya kumakalog. Upgraded na. Fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad. Yun lang. Okay, na upgraded na. So, wala nang gagawin sa kanya. Ngayon, pinapa-maintenance na rin niya sa atin. Pakita ko lang sa inyo yung hindi upgraded. Ito yung hindi. Wala ba silver? Sana yung nasa hard case na lang. Ito mga Airsoft, ito yung example ng unit na, ito same unit to, pero ito upgraded, ito hindi. Mapapansin nyo. Ayan, gumagalaw, di ba? Ayan, Kasi hindi po siya upgraded. Pero yung sa amin po, upgraded. Ito na. Hindi siya gumagalaw, hindi siya kumakalog. Okay, kasi upgraded po ito. Ayan, Hindi na gumagalaw yung barrel, pero ito, ayan, di ba patuloy yung paggalaw kasi non-upgraded and upgraded version. Okay, nagka-look. Okay, ayan, nakita nyo, difference, no? So, pinapa-maintain na niya sa atin kasi dito sa Bigman, lifetime warranty po tayo. Since lifetime warranty po tayo, pag nagka-problema yung unit, ipadala nyo lang sa amin dito, syempre, i-repair natin, di ba? Kumbaga, kasama sa trabaho natin yung mga Airsoft, no? I-repair natin yung unit, ano man ang naging problema niyan, okay? So, ito i-maintain natin as well as the 2 magazine ng ating bossing. So, Melik, mamaya makikita nyo gagawin natin, okay? So, dako muna tayo rito. Ito yung rifle niya, napakaganda, napakasarap. Saan nilalagay yung battery niyan, Bigman? Wala naman sa harap. Tapos, ang liit lang nung likod niya, no? Actually, dito nilalagay. Okay? So, alisin muna natin. Papakita ko sa inyo, Sir Leonardo Jimenez, ito po yung unit nyo. Demo and test fire na po natin ito. Okay mga Airsoft, dito sa butt part, merong button. Atakin nyo lang to, then slide. Okay. Ayan na, ito na yung battery, no? So, ito yung battery, nilagay na natin. Kanina pa, okay. I-plug lang natin. Mga Airsoft, pa-remind ko lang kayo, ang mga battery natin is li-poly upgraded. So, number 1 rule, hindi pwede siya mag-lobat. Number 2, hindi siya pwede ma-overcharge. And number 3, hindi siya pwedeng ma-drain. Ayan, pagka nalagay mo yung battery, hatakin mo lang, good to go. Ayan na, nandyan na.
Single fire, syempre. Rapid fire. Oh, grabe. Ang taas ng rate of fire nito, sigurado mag-enjoy yung bossing natin dyan sa farm niya sa Daet, Camarines Norte. Actually, kailangan madaliin ko kasi ihahatid to ng Lala Move Rider na nag-aantay dyan sa labas. Okay? So, ito na yung unit, mga Karsop. May battery na. Bawal malobat, bawal ma-overcharge, bawal ma-drain. Okay? So, kuha tayong magazine. Ang magazine, buksan dito sa ibabaw. Buhusan lang po natin. After mabuhusan, sarap po natin to. Tapos merong gear sa ilalim, kinakamot, going front, hanggang maramdaman mong bumigat siya. Then ayan na yung bala, oh. Kasi yung ibinuhos natin kailangan maitulak papanik papunta sa unit. Okay? Mga Karsop, ang difference ng rifle into pistol, ang rifle kasi mostly AEG. Ang difference niya, hindi mo na kailangan ng gas dito sa rifle, no? Well, in fact, mas malalakas ang mga AEG kesa sa mga gas blowback. Kasi ang gas blowback, dependent siya sa hangin na ibibigay mo. Pero ang AEG, maraming bagay na pwedeng lumakas siya. Like the spring, nozzle, tight barrel, etc. 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 Marami kang things na i-consider para lumakas siya. Kumbaga, marami kang paghuhugutan. Okay? Kaya napakaganda. Pag rifle, pasok. Ready to fire. Single fire muna, mga Karsop. Rapid fire. Sarap, single fire. Rapid fire. Okay, no? Every time po matatapos maglaro, always release the magazine, then clear the chamber. Then rest the spring. Lagay po natin siya sa rapid fire. Press natin na 1 seconds. Then single fire. Ulit. Then put it back to safe. Okay, no? Again, mga Karsop, hindi ina-access ang charging handle. Okay? Hindi na binubuksan niya kasi pag nabuksan mo yan, lalabas yung half-up chamber. Pag yung half-up chamber nabasa, nabaril, nalagyan ng buhangin, ng lupa, ng alikabok, pwedeng masira. Just in case na aksidente nabuksan, press mo lang to, mga Karsop, para sumara. To, pe-press ko. Okay, then close mo na lang to. Okay? Yung unit, napakaganda. Ayan, tignan nyo na po, fold, retractable, foldable. Ayan, no? Ang dali lang itabi, di ba? Tapos, syempre, pag magcha-charge kayo, para makaiwas sa pagkasira ng battery, makaiwas sa pag-init, ilabas ninyo yung battery. Atakin to, then, ayun. Okay na. So, ayan na, no? So, ito yung battery. Dito ko na rin ilalagay para hindi ma-misplace ng ating bossing. Ito po, unit na to, together with the pistol na i-maintain natin, is babiyahing Bicol, no? Babiyahin ng Bicol sa Daet, Camarines Norte. Okay, ito na po yung unit mo. Sir Leonardo Jimenez, ready for packing and ready for shipping. Alisin mo yung scope, i-separate na lang natin, ha? Okay, so, dako tayo, mga Karsop, no? Full maintenance na gagawin natin sa pistol ng ating bossing kasi lifetime warranty po tayo. I-adjust ko lang yung camera. Okay? Yan. Lifetime warranty kasi tayo dito sa Bigman, di ba? Since lifetime warranty tayo, pag nagka-problema yung unit, talagang i-maintain natin. Part of the preventive maintenance services na ibinibigay natin. Okay, yan. Ayan, ha, para makita nyo, di ba? Para makita nyo na eksakto. Ayan, yung unit na yan is, unahin natin yung mga Karsop, no? Unahin natin yung mga magazine. Merong raw kasing leak, okay? So, hindi nagagamit ng ating bossing. So, pag may leak, syempre, kailangan gawin natin, okay? So, puntahan muna natin tong magazine niya, no? Syempre, para malalaman natin kung saan pumula yung leak, lagyan natin ng gas, okay? Uy, lakas ng leak, ha? O, leak test. Ayun, no? Ayan, kitang-kita naman kung saan nagmumula, mga Karsop. Nagmumula siya sa ilalim. Yan, lakas ng leak, sobra. Okay, so nagmumula yung leak sa ilalim. So, doon tayo magsisimula, no? Mukhang ang nakita kong leak, hindi naman sa inlet valve. Mukhang ang nakita ko doon sa main o-ring. So, kadalasan, nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon ng leak is hindi tama yung paggamit ng silicone oil. Okay, this is the high kappa magazine. Buksan natin, sundutin lang. Then, another sundot. That's it. Luluwa na ito, kung tawagin to base plate, base pad, no?
tumutulong to para pag nalaglag yung magazine, hindi direct hit sa sahig to. So, hindi masisira, hindi mamimisalign. Okay? Then, syempre, kuha tayo ng screw para maluwagan. Okay, after nating maluwagan, syempre, kailangan meron tayong panluwag para mabilis, no? Okay, ito. Ay, sorry. Yan. Yan, para mas mabilis. Kasi pag screwdriver lang, yan, ang tendency, hindi kagad natin mabilisan. Ayan. Ngayon, ayan, takin nyo, iwasan nyo kasi tatalsik to mga Carso pa. This is the spring. Uy, mukhang weak na rin yung spring ni Sir. Deform na, oh. Mukhang nagiiwan siya ng bala, no? Sir, iwasan nyo yung pag-iiwan ng bala kasi, ayan, medyo deform na at saka malambot na yung spring mo. Okay mga Carso po, ito, mapapansin natin to, may mga dumi siya, may mga aluminum dust, no? Yan yung bagay na kailangan nating alisin, yan yung kailangan nating gawan ng solusyon, okay? So, aalisin muna natin yung o-ring. Tingnan natin kung pwede pa, kung uubra pa yung o-ring, no? So, alisin natin, okay? Yan, ayun. Ingat lang kayo ha, kasi baka masiraan kayo ng o-ring, ayan. Okay, so this is the o-ring. Ngayon, senyales nga normally ang mga o-ring is bilog. Pero ito square na, senyales ng hindi na ilalagyan ng silicone oil, no? So, ang gagawin natin dyan, syempre, para kahit papano, ma-recondition, mukhang okay pa naman, lagyan natin ng silicone oil. Okay, then, pag nalagyan ng silicone oil, ang pinaka-proper dyan is i-massage natin. Ayan. I-massage natin para kahit papano, yung mga kanto is magamot, no? Yung mga kanto, yung mga kanto niya na nasira is magamot pa, masagip pa. Pwede pa naman kasi o-ring, no? Ayan, yung iba kasi niyan, biglang papalitan to. Magkano rin kasi tong o-ring na to, no? Pero sa atin, ayan, na-i-repair pa naman natin by the use of silicone oil, no? Tatagal pa naman. Kanina, lakas ng leak nito, Tignan natin ngayon pag ibinalik natin, okay? Ayan, minasage ko na kahit papano, mapapansin nyo, kanina square siya, ngayon medyo round na siya. Totally, hindi naman natin maibabalik sa totally 100% round kasi medyo napabayaan na. Pero, ang pinaka-importante dyan is still magagamit pa ng ating bossing, no? Ayan, no? Massage mo lang para syempre bumalik sa ayan, mapapansin nyo medyo bilog na ang datingan niya. Ayan, no? Hindi na katulad kanina kwadradong-kwadrado, di ba? Ayan, yan nga. O di okay na yan, no? So, dako tayo rito sa unit, no? Ito, linisan lang natin itong paligid kasi minsan yung sumuksok dyan na aluminum flakes, yun ang nagpapalik dyan, no? Yan, linisan lang natin ng basahan na malinis. Okay, then, syempre, bugahan natin, no? Para okay, ayan na. So, ayan na. Ngayon, babalik na natin to mga Carso pa. Sa pagbabalik, hindi basta ibabalik. Kailangan hindi magiging pilipit, no? Hindi magiging pilipit yung o-ring nyo. Pag napilipit yung o-ring nyo, naku po, hindi magandang senyales yun. Ayan, kailangan maibabalik natin ng husto, ng maayos. Okay? So, ayan, naibalik na natin. So, sprayan natin ng silicone oil. Then, syempre, yung loob, sprayan din natin. Okay? Bago natin ibalik to. Okay? Babalik natin. Tignan natin kung may leak pa to, ha. Ganyan lang, kabilis gumawa dito sa Bigman, no? Ayan, tignan natin kung may leak pa. Ayan, okay? Then, balik natin. Yan, mga Carso, ang Bigman po, lifetime warranty, ha. Basta nagka-problema yung unit nyo, sinasuggest ko, wag sanang kalikutin. Ang gawin, sa amin, ipa-repair para yung unit is wag lumala ang problema. Okay? Ayan na, tignan natin kung may leak pa, no? Punasan natin. Okay? Tignan natin ng gas. Nasaan na yung gas? Ayun, gas. To. Upside down, then press down. Oops! Tignan natin. Baka mayroon pang leak, no? Ayan, leak test. Importante ang isang basong tubig. Ayan. Ayan, tignan nyo mga Carso kung may bubbles pa, kung may bumubula pa, no? Pero sa tingin ko, wala na ako nakikitang bumubula. Sa tingin ko, okay na yung unit ng ating ka-airsoft. Ayan, ganyan lang kabilis mga ka-airsoft, no? Napakaganda, napakabilis. Ayan. Okay, tapos, syempre, hanginan para mawala yung mga tubig.
Okay. Then, pwede na natin ibalik yung base pad. Then, okay. Tapos, ito. Yan. O, yun na. Okay na. Nakaset na yan. Ngayon, testingin natin yung unit niya. Yung unit naman niya hindi sira. Actually, in-upgrade Phoenix outer barrel. Ngayon, tignan natin kung pumuputok. Okay. Yun. Yun. Okay. So, okay na yung unit, yung magazine mo, Sir Leonardo Jimenez of Balay Residence Novaliches. Ito na. So, dako tayo rito sa long magazine niya, no? Ganun pa rin, tignan natin kung may leak. Sabi may leak daw eh. Lagyan natin gas. 1. Ay, bakit parang ang lalakas ng leak niya, no? Ay, grabe mga ka-airsoft. Kumulo, oh. Grabe naman ang mga leak nito. Bossing, Sir Leonardo Jimenez. I do suggest, boss, ayusin mo po yung pagsisilicone oil. Para pong may problema yung mga unit natin pagdating sa silicone oil, bossing, no? Yan, alisin natin to. Okay, ayun. Ay, yun nga, ayan ho, mga tuyo nga yung... Ba't sobrang haba naman ng spring nito? Mukhang hinatak to ah. Sobrang haba. Ayan oh, tuyong tuyo. Grabe. Ayan, sige, alisin ulit natin yung o-ring. Tulad ng ginawa natin, no? Para malinisan natin ng gusto. Ayun na nga, kwadradong-kwadrado na yung o-ring niya. Ayan oh. Ayan oh, makikita nyo, square na square, no? Siyempre, ang gagawin natin dyan, mabilisan lang, imamassage natin with a silicone oil. Ayan, mamassage mo lang para absorbin, no, nung o-ring yung oil, para kahit papano mawala yung mga kanto, magamot yung mga kanto, no? Ayan. Ayan, mamassage mo lang ng ganyan, no? Ayan, iayos mo lang. Ito medyo malala na yung kanto nito, pero kahit papano medyo naging bilog pa na siya, no? So pwede pa naman, no? Dito naman sa Bigman, kung okay pa yung isang parts, hindi naman natin papalitan, no? Pinapalitan lang naman natin pag talagang wala na, kung talagang hindi na pwede, no? Pag inaalis nyo yung o-ring, dahan-dahan kayo ha, kasi delikado yan, pwedeng mapunit yan, lalo na kung yung o-ring nyo malutong na, okay? Set aside natin dyan, ngayon, sprayan natin to. Okay, then ito, linisan natin. Dali, punasan ko. Okay, kailangan mapunasan yung mga railes, no? Yung mga rail, kung saan lumalagay yung silicone oil. Then, sprayan natin. Okay, after that, kabit na natin ulit yung o-ring natin. Kunin natin yung o-ring. Siguraduhin magdahan-dahan. Hindi pwedeng bigla-bigla, kasi baka mapunit yung o-ring, tapos hindi pwedeng pipilipit, hindi pwedeng babaluktot yan. Okay? Kailangan suwabe yung pagkakakabit mo. Mas maganda kung kompleto ka ng tools, no? Tulad ko, kompleto tayo ng tools. Ayan. Okay, ayan. Naibalik natin na maayos yung o-ring. Tignan natin, iset natin. Ganyan lang ang pag-repair, mga ka-airsoft, ha. Pag yung unit nyo nagkaroon ng leak, no? Kung mga leak-leak lang naman, minor lang naman yun, no? Madali nyo lang malilinisan. Pero kung yung mga major, yun ang sinasuggest ko na huwag ninyong bubuksan. Pero kung mga leak-leak lang, nako, napakadali po niyan, mga ka-airsoft, no? Ayan, ngayon medyo mahigpit lang siya. Ayaw ah. Ayun, naalis. Ayan, oh. Makita nyo, oh. O, yan, ha. Ayan, naalis, ha. Kaya kailangan maayos ang pagkakakabit, biruin nyo. Nakabit ko na, naalis pa ulit. O, diba? Okay. Yun, okay. Kita mo, Luke? Paano? Ayan, ganun lang, ha. Pag magre-repair ka. Kasi mga ka-airsoft, no, si Lucas kasi minsan siya na rin na nagre-repair. Kung mga magazine leak lang naman, no, kayang-kaya na niya, okay? And then takin natin to, spring, baka mga yan, baka mo lang yan, okay, then taas mo konti, yan,
Hala, medyo ayaw Okay. Then, that's it. Ayan na. O, yan na. Then, sikipan na natin mga ka-airsoft, no? Okay. Oh, mali. Mali, look. Hindi ganun pumasok. Shit. Inis. Yung screw. Ay, mga ka-airsoft. No. Yan. Kalimutan kong itulak yan. Yan, okay? Okay, ganun ulit. Baba mo yung abako mo. Yan, okay. And that's it. Alis ba? Naalis na naman. Ala. Okay. Pero pwede pa siya eh. Kaya lang naaalis lang talaga eh. No? Ayoko naman kasing palitan agad. Kung pwede pa naman, baka naman sabihin ng ka-airsoft natin, gumagawa tayong pera, no? Hindi naman natin ugali yun, mga ka-airsoft, no? Ayan, takin ulit natin yung spring. Papasok, then balik ulit natin to. Tingnan natin, sana wag mahugot. Awak, tas. Yun, okay. Medyo mahirap Yun, okay na. Then, syempre, babalik na natin to, no? Ayan na. Okay. Then, sikipan natin. Okay. Then, balik natin to. Yan natin, no? Sana okay na siya. Yan, okay. Uy, medyo maluwang na, Ayan, okay. Diyan natin gas. Uy, so far, wala na ako naririnig. Ayan, mga airsoft. Kita nyo naman, magic. Ayan. Ayan, nagawa natin, no? So, okay, 2 down, magazine, nagawa natin, na solusyonan natin, okay? Tapos, dire-diretso tayo, syempre, pagpag muna natin. Then, wipe those excess na tubig, tapos, mag-maintenance tayo, okay? Okay, tutulungan ako ni Lucas. Siya mag-aalis ng mga foam mamaya, ha? Sige. Okay na to mga airsoft. Na-repair na natin ang mga magazine ni Bossing, no? So, tignan natin kung magpa-fire. Pasok. Kasa. Firing. Okay na. Ayan, wala naman naging problema, ha? So, pasingawin na natin to. Okay, then pasingawin na rin to. Okay, so ito na yung unit ng airsoft natin, Leonardo Jimenez. Dadako naman tayo mga ka-airsoft ngayon sa pag-maintain nito, no? So, gagamit tayo ng step 1, step 2, and step 3 natin, okay? Papa. Ha? Papa. Saan? Meron pa ako dito. Tissue? Okay. Yan, dadako tayo sa step 1, step 2, and step 3. Number 1, i-dismantle natin yung unit. Paano ba? Ikasa natin, then ilagay sa bilog. Sakto lang ngayon, no? Dito, ito, oh. Tapos, tulak natin yung nasa likod. Yun, umangat siya, then alisin natin. Okay, yun na. So, naalis na natin, no? So, ngayon, buksan natin yung unit. Pak. Ay, ayaw, medyo mahigpit. Okay, ayaw mo, ha? Okay, so far mukhang okay naman yung unit, mukhang maayos. Kailangan lang talagang malinisan, no? So, ang ganda ng kain ng wear and tear, pantay na pantay, no? So, linisan natin syempre, no? Number 1, kunin natin tong step 1 natin. Okay? Ano yung step 1 natin, Lucas? Deep clean. Deep clean, no? So, kunin natin yung slide, unahin natin yung barrel, nasa kamay natin, ganyan muna, tapos spray ng dahan-dahan. Okay, dahan-dahan lang ha, konti-konti lang, hindi naman kailangan sumasabaw mga ka-airsoft ha. Yun, okay. So far, so good, pero may mga dumi, ayan, no?
Mamaya papakita ko sa inyo, ha? Then, baliktarin naman natin. Okay. Ayan. Step 1 and step 2, makikita nyo ngayon. Okay? Ayan. So far, hindi ganun kadumi, pero meron pa rin dumi, no? So, ito tayo. Dako tayo rito sa mismong lower niya. Okay. Okay. Meron rin. Meron rin. Marumi rin. Ayan. Then, balik na rin. Ayan. Okay na. Okay? Natapos na natin yung step 1. Pupunta tayo ngayon, mga Carsoft, dun sa step 2. Yung step 2 natin, Lucas, is Dissolving. dissolving naman. So, i-dissolve niya kung ano man yung mga contaminants na nandun sa mismong unit, no? Okay? Yan pa. Makikita nyo yan. Ayan, ha? Okay? Lagyan natin ito. Yan, okay. Yan yung foam. 2 beses natin igaganyan, ha? Okay, ayan. Makikita niyo mga Carsoft, malulusaw yung foam dahan-dahan, no? So, nalulusaw yung foam kasi inaalis niya yung mga contaminants na naiwan dun mismo sa unit natin. Okay? Ayan. Importante yan mga Carsoft, no? Kasi pag wala yan, talagang yung unit natin mabilis ang magiging pagkasira. Okay? Idol, magkano po yan? Sabi ni Roldan. Sir, mag-PM ka po. Shoutout, Big Man, Sandro San Martin. Hello, bossing. Okay, sabi ni Conrado Manalili. Shoutout po. Okay, sabi ni Ronaldo Aquino. Good evening, Sir Big Man. Good evening po. Sabi naman ni Albi Bautista, good evening po, ka-Big Man. Okay, sabi naman po ni Fortuner, how much po? Mag-message po kayo, bossing. Nakita niyo mga Carsoft po, kanina, inano natin, di ba? Nilinis natin deep clean. Okay, and lumabas yung dumi. Then mas lumabas yung dumi doon sa dissolving. Ibig sabihin, nalusaw niya yung mga contaminants. Isa pa, ulit pa, no? Yan. Ayan. Kikita nyo naman yan eh. Lalabas at lalabas yan eh. Then, ito naman. Oh, yan. Ayan. Malulusaw yan. Yan. Ayan. Kita nyo. Ayan, tumutulo. O, nakita mo yung dumi? Ayan, di ba? Okay, sige. Dito ka, Lucas, para hanginan mo papunta sa tissue yung ano. Yan, sige, turuan kita. Oh, kunin mo to. Dali. Hawakan mo muna to. Hayaan mo munang ano, ha? Dito ka magtrabaho para kita sa camera, ha? Hayaan mo munang malusaw yung mga contaminants, yung foam. Yung isa pwede na. Yung isa pwede na yan. Ito. Yan. Hawakan mo siya. Ayun, grabe oh. Oh, ang daming aluminum flakes, no? Oh, sige. Oh. Okay. Yan. Gilid, no? Gilid. Nandito. Lapit mo sa camera, ha? Ilalim sa magazine. Yan. Okay. Kabila. Off mo muna. Okay. Okay na to. So, dito tayo. Yan. Paganyan muna. Lagi, uunahin mo yung sa barrel. Paganyan. Okay? Yan. Sige. Ang barrel. Okay, then baliktad. Kabila. Yan. Okay. Then baliktarin mo yung barrel. Dito naman. Yan. Napakasarap ng unit. Fresh na naman yan. Di ba? Matapos malinisan, sariwang-sariwa na naman. Okay?
Nice tutorial, sir. Kapakipakinabang para sa ating mga airsoft. Watching from Cubao habang nasa work at home. Jovel Daniel. Hello, sir. Good evening. Okay, sige po, idol, sabi ni Roldan Sevilla Reyes, no? Okay. Okay na. Ayan. Kita nyo, katulong ko si Lucas, ha? Ayan. O yan, mga ka-airsoft, di fresh na naman tong unit natin, di ba? Sariwang-sariwa na naman. Napakasarap gamitin ng isang unit pag sariwang-sariwa. Okay? Tapos nung syempre, medyo punas-punasan natin ng basahan para yung mga labas naman, malinis din. Okay? Ayan na. Okay? Yan. Ngayon, hindi pa natatapos dyan. Meron pa tayong step 3. Siyempre, number 1, deep clean. Number 2, dissolving. Ibig sabihin, nalusaw yung mga dating grease. Ngayon, maglalagay tayo ng panibagong silicone oil, grease. Okay, ayan na. Then, dito. Okay, after that, okay na yan. Ibabalik na natin. Okay. Medyo mahirap siyang ibalik, ha. Ayun, okay. Okay, ayan. Pasok na natin to. Dali. Ang hirap. Naka-fix outer barrel na kasi, matindi siya, no? Ngayon, tignan natin. Pasok natin ng mahusay. Okay, then babalik natin to mga ka-airsoft, no? Okay. Okay, then. Uy! Hindi siya pumasok, oh. Comedy. Okay, syempre, pasok natin to. Okay. Ayaw mong pumasok, oh. Okay. Balik natin. Okay, ayun na. Grabe, napakaganda ng unit. Tignan nyo naman. Yung unit, isang taon na. Pero tignan nyo kung gaano siya kaganda ngayon, mga ka-airsoft, no? O, di ba? Kita ba? Kitang malinaw. Ayan. Tignan nyo kung gaano siya kaganda. Nagmukhang bago ulit siya. Di ba? Maganda siya, malinis yung labas, malinis din yung loob, yung laman loob niya. Napakalinis, napakaganda. Kaya, mukhang bago na naman. At saka, yung unit will perform na maganda at maayos. Okay, tingnan natin syempre. Baka naman nilinis nga natin tapos hindi na magpa-fire. Ayan ha, wala nang sigaw to, bossing ha. Wala na pong singaw. Firing natin. Okay, firing. Uy, may rapid. Okay, single fire lang. Okay, ayan ha. Okay. Ayan. Okay na. Ayan. Okay. Ganda ng unit, mga ka-airsoft. Napakaganda. Nagawa natin. Okay? So, ito yung unit ng ating ka-airsoft. Together with the rifle na ipapalalamove natin. Ito, last year pa to binili sa atin, ha. Minentain lang natin. Libre lang po yung general maintenance, yung preventive maintenance services ng Bigman. Ayan, mga ka-airsoft po, kayo na po ang humusga. Makikita nyo, ito yung tissue na ginamit natin. Okay? Ito po yung itsura ng bagong tissue. Ayan. Malayo po yung itsura, no? Ito yung mga naalis natin dumi. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga aluminum dust, aluminum flakes doon sa unit, no? Ayan, ito po yung mga naalis natin dumi, ito po yung tisyong malinis. Ayan, okay, no? Kaya, sigurado na mag-e-enjoy yung bossing natin. Ngayon, itatapon na natin to kasi wala nang silbi to. Ayan, linis tayo para hindi magalit si Lucas. Okay. Okay, so ayan. Ngayon, mga airsoft, taas mo na. Pakita mo na sa akin. Ay, pakita mo na yung mukha ko. Ito na lang. Ayun. Okay, mga ka-airsoft, ngayon nasolusyonan po natin yung unit ng ating ka-airsoft. Dito sa Bigman, ang unit po is lifetime warranty. Basta nagka-problema, dalhin lang po sa amin. Pero wag na nating antayin na magka-problema yung unit. No? Mas maganda po, magkaroon tayo ng preventive maintenance services. No? I-avail nyo, libre lang naman po yan. And lifetime warranty po dito sa Bigman. Okay? Mga ka-airsoft, yung unit natin mostly upgraded.
Ayan, pakikita ko sa inyo, ito katulad dito, tignan nyo yung barrel ninyo, ayan o, barrel ninyo, hindi siya kumakalog. Okay, hindi kumakalog kasi upgraded na po ito. Pag yung unit ninyo is hindi naka-fix outer barrel, ganito itsura ng barrel. Kumakalog, okay? Pero pag naka-upgrade tulad dito, hindi po kumakalog, okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Pasensya na po, minamadali ko, kanina pa po nag-aantay si Lala Move Rider para sa unit pistol and rifle ng ating ka-airsoft, Leonardo Jimenez of Balay Residence, Novaliches. Thank you and have a blessed day.